So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay. Kanina po, no, nag-file po ng kaso itong si Senator Risa Ontiveros dun nga po sa mga sumausaw kay Alias Rene. At sila po ay vlogger. Okay. Alam niyo nakakatawa dito, no? Isa-isa na po sila nag-explain. Si Libayan nag-explain, si Trixie nag-explain, pati si Kipichu nag-explain, si Tio Moreno nag-explain sa mga ano nila, kung saan-saan man. O, di ba? O, DJ Byron, hello po, no, DJ Byron. So, ayan na nakakatawa dito. Di ba? Nagawa-gawa kayo ng fake news. Actually, mga babae, no, as usual, ang magiging sandata na naman nila dito, freedom of expression. Okay. Mga kababayan, tayo po, no, ano rin po tayo, naniniwala po tayo sa freedom of expression. Naniniwala tayo dyan at dapat meron tayo yan. Pero pag yung freedom of expression po natin na walang basihan at walang data, mali po yun. Mali yun. Natawa nga ako kanina kay ano eh. Di ba kanina, sinabi ko na nga kanina, di ba? Natawa ako kanina kay Libayan. Kasi po si Libayan po, isa po siya sa mga dinimanda or kinomplain ni Risa Ontiveros. So kanina nga po, pinapanood ko nga kanina si Libayan, sabi niya, napanood siya kanina eh, no? Ay, may screenshot pala. So, gumawa ka ng content, hindi mo alam na may screenshot, kaya ka na demanda. Kaya ka na isama. Kasi, ito tinan niyo mga kababayan na, ako po kasi, nung lumabas po si Alias Rene, hindi po ako hindi kagad ako ng content. Nakita niyo, di ba? Di ba si Alias Rene, o lumabas yung video niya, nagsalita siya na kung ano-ano. Hindi mo na ako ng-content. Alam niyo ginawa ko? Hinintay ko muna yung response ni Risa. Doon ako nag-content. O, si Libayan pala nag-content, hindi po hinintay yung response ni Risa, so nagdemanda siya ngayon. Sabi niya kanina sa live, sabi niya kanina, ay, may screenshot pala. Sabi ko sa inyo, no, kahit may alam ka, kahit na abogado ka, kahit na alam mo yung nilalaman ng batas, page by page, kung hindi ka updated, tanga ka. Tapos sasalita ka, di ba? Kung hindi ka updated, tapos salita ka ng salita, tanga ka. Ayan ang problema kay Libayan eh. Pakiramdam po kasi ni Libayan ang galing-galing niya. Pakiramdam po kasi ni Libayan na porket na abogado siya, abogado ako, marami kong alam ko yan. Oh. Ang problema, kung hindi ka naman updated at salita ka ng salita, mukha kang tanga. Tama ko kanina eh. O, kung hindi nyo pa napanood, yan, pinopromote natin ha. Kung hindi nyo pa napanood yung live ni Libayan, sa bandang huling part yun eh. Kasi nag-scroll siya yan eh. Ito yon. O, ito kay Risa. Ay, may screenshot pala. O, yan eh. Actually, nag-advise na ako sa'yo, di ba yan eh. Wala ka rin eh. No? Oo nga, DJ Byron eh, no? Ganun yan eh, may ganyang ugali si Libayan eh, no? So, sabi dito, pikon pa. Oh. So, sabi dito, no, Risa Ontiveros, no, kasama din sa reklamo natin, yung mga vlogger na sistematikong nagpakalat at dumagdag sa mga kasinungalingan tungkol sa witnesses, tungkol sa aking staff at tungkol sa Senado. Yan. Ilan sa kanila, mamaya, yung mga pangalan na yun, mamaya, pakita ko mamaya, di ba? As per the advice of my lawyers, the applicable crime is cyber libel bilang public official. Bukas ako sa lehitimong kritisismo pero hindi ako papayag sa pangaharas at mapanganib na kasinungalingan. Ito yung sinasabi ko mga kababayan eh. Ako po naniniwala po ako at naglalaban po natin yung yung freedom of speech at freedom of expression. Naglalaban natin yan. Diba? Pero ang delikado nga po kasi dito mga kababayan na magsasalita ka nang wala kang data. Yung magsasalita ka lang base sa opinion mo na wala kang mabasehan. Na yung basehan mo lang sarili mong knowledge. Kaya nga ako mga kababayan, pag ako nagko-content ako, palaging merong may balita, may article, may video. Minsan meron pa mga Republic Act. O kasi nga po, hindi naman importante sa inyo yung opinion ko. Ang importante po sa inyo dito yung information na base po sa nakikita po natin sa mga dokumento at mga reference. Tama, di ba? Wala namang pakialam sa opinion ko kung tutuusin eh. Kaya po kayo nandyan po sa channel po natin patuloy po na nanonood kasi nga po, di ba, gusto nyo pong matuto at gusto nyo rin pong
bawat statement po na binibigyan natin dito, may resibo. Oh. Actually, hindi pwedeng ganyan eh. Yung gagamitin ninyo yung yung freedom of expression card. Hindi pwede yun. Hindi ano yan. Hindi exempted yan. O simula pa lang ito, step 1 pa lang. At abangan natin ang resulta, itong investigasyon, kung ano pa dapat ikaso at sino pa dapat kasuhan. Ay, pakikasuhan nga si DJ Byron. Ay, Sir Teresa, pakisama si DJ Byron. Pakasuhan yun. Okay. So ngayon, ito hindi kasi naghahanap para si nakakasuhan di ba? O kaya si si Papa Trix. Sama si Papa Trix. O sige. Hontiveros ang banta niyang kasuhan ang mga nasa likod ng alegasyong bayaran ang kanyang mga testigo. Ilang mga vlogger damay din. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sinampahan na ng reklamo ni Senator Risa Hontiveros ang mga nasa likod ng viral videos ni Michael Maurilio na mas kilala sa alias na Rene, kung saan sinabi nitong sinuhulan siya ng senadora para tumistigo laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Cyber libel ang isinampa ni Hontiveros laban kay Rene at sa social media page na Pagtanggol Valiente. Hindi ako papayag. Doon pala nanggaling yun, sa Pagtanggol Valiente pala. Alam niyo, madedetect yan. Malalaman yan kung kung sino yung admin ng Magtanggol Valiente na yan. Especially kung yung ginamit niya cellphone, tapos ang daming naka-register doon na Facebook, malalaman kung sino yan. Oo. Itong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Pinaiimbestigahan din ng senadora ang 100 vlogger na naging disinformation channels daw ng videos. Kabilang dito ang dating press secretary ni PBBM na si Trixie Cruz Angeles, veteran journalist na si Jay Sonza at sina Sas Sasot, Crisette Chu at Banat Bay. Wala pa raw impormasyon sa kinaroroonan ni Rene. Higit 1 linggo mula nang nagpasaklolo siya sa opisina ni Hontiveros matapos umanong dukutin ng KOJC. Alam niyo mga kababayan, ito sinasabi ko kanina eh. Ang bobo po ni Alice Rene, ang bobo niya po. Kasi di ba? Meron pong ebidensya si Liz Hontiveros na umamin itong si Alice Rene na ino-offeran po siya ng KOJC ng abogado, ng pera, at saka ng safe house. Okay. Alam niyo, bobo lang yun eh. Kasi kung ako si Alice Rene, kung KOJC po yung mag-offer sa akin ng ganyan, hindi ko po kukunin. Kasi nga po si Kibuloy nga nahuli eh. Siya pa kaya? Di ba? Si Kibuloy nga eh, di ba? Ang daming humarang. Nahuli ni General Torre. Siya pa kaya? Na itatago lang ni Kibuloy. Sabi ko, bobo lang din eh. Bobo nga! Ewan ko ba? Kasi kung naripag sa akin sinabi yan niya, kung si Torian kung si Torian yung nag-offer ay, di ba ano ba si Torian? Rene. Alias Rene. Bigyan ka namin pira. Gusto mo pira? Tsaka tago ka namin. Gusto mo? May libre ka pa abogado. Tago ka namin ha. Magbaligtad ka kay Risa. Malamang. Kung ako si Alias Rene, tanga ka ba? Si Kibuloy yan nahuli. Ako pa kaya? Di nag-iisip no? Basta pira lang talaga, no? Basta pira talaga, importante pira. Nanalangin pa rin para sa kanyang kaligtasan, pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sa kanyang complaint affidavit, kunento rin ng senadora na 1 araw matapos ang huling mga mensahe ni Rene ay lumabas na ang mga video sa Pagtanggol Valiente. Pero malamang baka tinakot nga lang, no? Malamang baka posible rin yan. Baka tinakot nga lang. Hindi kasi mga kababayan, kung tinakot ka, ang una mong pupuntahan, gobyerno. Di ba? Kung tinakot ka, gobyerno una mong pupunta ka NBI. Humingi ka ng tulong kay Risa, yun. Tutulungan ka ni Risa.
Sigurado ako doon. Pumunta ka doon, or Ma'am Risa. O ito yung pananakot sa akin. Paano yung pamilya ko? Tulungan mo ako. O sigawan mo si Risa, buwa ka ng ina ka, tulungan mo ako. O, pwede yun. O, di ba? Hindi kung ako si kung ako si Alice Rene, Di syempre, mapapamura ka talaga nun kasi pamilya mo na yung dinamay, di ba? Pero kung ako si Alice Rene, kung pamilya ko tinakot, pupunta na ako doon kay Risa. O, pag pinilit, baka pinilit niya, di ba? Pero hindi. Nakangiti eh. Ako po si Alice Rene. Ako po yung binayaran ni Risa Ontiveros. Malamang may shotgun, no? Malamang may baril na nakaganon siguro. Sige. Page. Kaya ngayon, pinatutukoy na rin ni Ontiveros sa NBI kung sino ang mga nasa likod ng account. 1 milyon daw ang sinuhol ng senador sa dating Senate witness para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mag-amang Sara at Rodrigo Duterte. Nag-alok pa raw ito ng dagdag suhol kung titistigo rin siya kontra kina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Mariin itong pinabulaanan ni Ontiveros. Naglabas pa siya ng mga resibo, mga screenshot ng mga unang Yan. May screenshot nga po talaga. Alam niyo, no, kung kayo po, DDS kayo, tapos naniniwala kayo kay Alice Rene, no? Tapos may screenshot na nilalabas, di ba? On denial na kayo masyado. Sobrang tanga nyo na yan. Sobrang katangahan nyo na yan. Pero ito, honestly, mga kababayan, nung nagsalita si Alice Rene, sa una talaga, nagkaroon ako ng doubt. O nga ba? Baka totoo nga. Sabi ko ganyan, baka totoo. Then, seriously talaga. Kasi isipin mo, di ba? Nagsalita ka sa Senate, nag-oath ka, tapos magre-recant ka, mabigat yun. Kasi nga, madidimanda ka nun. Di ba? Merong part ng puso ko na, puta, parang totoo, ano sabi na Alice Rene, Pero nung lumabas na po yung mga screenshot, ay wala na. Basta niniwala po ako sa screenshot. Di ba? Kaya nga hindi ako nag-content kaagad nung lumabas si Alice Rene. Naghintay muna ako ng response ni Risa. Oh. Pero silibayan niya mga kababayan, banat ng banat na hindi updated. Para patunayang ito mismo ang lumapit sa kanya para maging Senate witness. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. O yan so ngayon ito. So dito yung mga dito yan Ano ba yan? Hello po, Susana Vizcaya. Susana Bisaya, maraming salamat. Okay. And actually mga kababayan, ano pa lang naman to complaint pa lang naman to, complaint affidavit pa lang naman to. So, ibig sabihin nito, may complaint kapag may probable cause kaso. Ibig sabihin nun, pinapaimbestigahan po sila sa NBI. At to be clear kasi ayan na nakalagay dito Complaint affidavit Kapag may complaint, kapag may probable cause, kaso. Ganun po yun. So, ito po yung mga pangalan, no? Puro tanga, puro mga tanga lahat to Oh. Si Aaron Peña nga. Tama ako Aaron Peña no? Kasama sa Aaron no? O Trixie Cruz Angeles, number 1. Tsaka si Ahmed. So, ibig sabihin nun, yung post pala, galing doon sa Luminous. Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. So, yung post pala sa Luminous. Oo. So, si Crisette. Rob Francis, sino yan? Hindi ko kilala yan. Si Sas, si Baby Sas. Si Aaron. alam nyo mga kababayan, ito yung pinakamalas na DDS sa lahat, si Aaron. Seriously, mabait naman yan si Aaron. No? Mabait naman yan. Diba? Tropa naman yan si Aaron. Pero sa lahat ng mga DDS, siya po yung pinakakawawa sa lahat. Una, palaging walang pera. Pangalawa, hindi pa monetize yung Facebook, hindi kumikita yung YouTube. Tapos lagi pa nadidimanda. Walang yan. Hindi yan, seriously, di ba? Ano nga yan Umuutang pa nga ng pangkuryente sa amin dati yan. Pati yung pamasahe. Hindi yan, DJ Byron, di ba? Umuutang pa ng pamasahe sa atin pero sa akin, hindi siya nakautang sa akin. Kaya, tingnan ninyo, laging walang pera. Aaron Peña, number 5. Laging walang pera, walang pambayad ng kuryente. Hindi monetize yung Facebook. Walang kinikita yung YouTube. Tapos kapag may demandahan, laging naging yung pangalan.
Ayan na! Yung saksing boy si DJ Byron, no? Alam ni DJ Byron yan. O, di ba? O. Si Papa Trix daming alam dyan. O, si Papa Trix pala, no? O, si Papa Trix. Sa Papa pa rin ni Papa Trixan. Pero mabait naman yan si Aaron. Pero nakakatawa lang po talaga, no? Sa sobrang pagiging kulto niya. Ano na eh, kahit nandyan na yung katotohanan, kahit nandyan na po sa harapan niya yung mga ebidensya, on denial pa rin po. Hindi kasi tayo mga kababayan kasi, Ma'am Joanna at si Ma'am Joan, magkatabi pa kayo. Kasi si Joel Q, maraming salamat. So kasi ako kasi mga kababayan, no, kapag pumalpak po si PBBM talagang overwhelming na kapalpakan, babatikos po talaga tayo. Di ba? Kunwari yung ginawa ni PBBM parang kay Digong. Di ba? Babatikos tayo. Di ba? So, yun na nga. So, si Jason sa Banat Bite, yung Moreno, si Joey Cruz, si yung di naliligo. Mukhang di naliligo. Baka, kasi magdidemanda din daw push. Alam niyo, sabi ni Joey, doon sa mga nanlait sa akin, magdidemanda ko kayo. Ano ba nilait natin kay Joey? Wala naman na. Ang sinabi na naman natin, mukha siya hindi naliligo. Hindi pa nalait yun. Kasi mukha naman po talaga siya hindi naliligo. Kababaeng tao hindi nagsusuklay. Anong klase yun? Kasi minsan kasi Joey, no, kapag magla-live stream ka, di ba? Hindi naman yung nagmumuta-muta ka pa, tsaka bagong gising ka magla-live stream ka, hindi naman ganun. Minsan kasi magsuklay-suklay ka kasi minsan. Kaya ka napagkakamalan na mukhang hindi naliligo. Kasi, magsuklay nga, hindi mo magawa. Hindi nga mga kababae, no? Kasi sa babae po kasi, no, kapag nakita mong babae na nakaharap sa camera tapos hindi nagsusuklay, mukha talagang hindi naliligo kahit bagong ligo yan. Baka di pa, grabe naman to. Baka di pa nagsisipilyo yan. Hindi nga, di ba? Ano yung pagkagising, di ba, no? Yung natulog. Napanaginipan si Alpatera. Pagkagising. Ay, puta, makapag-live nga ako. live tayo. Ganun siguro. Malamang ganun si Joey, no? Yung pagkagising. Di ba? At live muna tayo. Ano ba? Wala, live muna. Live na. Okay. Hello mga ka-DDS. Alam ko naman naliligo ka. Naniniwala naman ako naliligo si Joey. Pero magsukulay ka naman kasi minsan. Di ba? Magsukulay ka naman minsan kapag mag-live stream ka. Diyos ko naman. So, yan, no. Wala si Mark Lopez, no. So, si Ka Eric nandyan, tsaka ito si Attorney Rani Randolph. Randolph. And then, hindi ko na nakuha yung no. Hindi ko na nakuha yung video ni Randolph kanina, no. Pero sabi nga po ni Randolph kanina, ni Libayan, no. Ba't kami didemanda? Freedom of expression yan. Ay, may screenshot pala. Doon ka magreklamo sa korte, walang yaka, parang ano ka na, no? Parang part-time lawyer ka na eh. Alam mo si Libayan, no? Napapansin ko kay Libayan, dapat kasi lawyer, part-time vlogger. Pero parang nangyari pa kay Libayan, parang vlogger, part-time lawyer. Ewan ko dito, Diyos ko na yan. Puro kayo kalokan, basta DDS po talaga. Basta DDS talaga, tanga eh, no? Yan, ito yung video ni Yan, ito yung sinasabi ko. Basta dyan sa part na yan, yung part na yan. Hindi ko na kinuha, bakit copyright tayo eh. Ilakita niyo pula na yan. Yan. Dyan sa part na yan, dyan yung sinabi. Ay, may screenshot pala. Ayan, no? Ayan, habang pinapakita niya yung screenshot. Alam niyo kung anong point ko dito, mga kababayan. Di ba? Bakbakan ng bakbak, hindi mo pa hinihintay yung sagot ni Risa. Kaya ka na isama sa complaint. Pero yung ex mong taxi Sas, kasama na naman si Sas eh, no? Kasama siya sa sa puso ko. Sa puso ko, si Sas lang. So yun mga kababayan, so kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito, kapag file nga po ng kaso nga po ni Rizon Taveros or complain ni Rizon Taveros dito po sa mga vlogger po na to at saka kay alias Rene.
So kayo ba naniniwala ba kayo na mahanap pa yung si Alice Rene? Kasi kung tinago po siya ng kingdom, no? Ano eh? Ewan natin, no? Malay natin, baka baka doon lang tinago sa kingdom yan ulit. Alam niyo naman, di ba? Oh. So yan na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa replay, palike pa subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kikita na lang ulit tayo bukas ng gabi siguro kasi may lakad po ako bukas eh. Oo. So oo nga alam niyo yung tropa na nila Libayan. Alam niyo medyo natangahan po din, medyo natatangahan lang po ako ng sobra kay Libayan, no. So sabi ni Libayan, OA daw po yung mga Duterte critic kasi daw bakit daw tayo na-conclude kaagad na si Sara daw po ay pro-China. Parang sino bang mali ata doon? Sino bang hindi nakakaintindi? So hindi pa rin talaga mag-gets ni Libayan na si Sara pro-China? Parang ba yan? Randolph? Hello po, no? Hello po. Malamang kapag napanood ni Randolph na naman to, papatakin niya na naman yung ano niya, yung mukha niyang dugyot na alalay na aso. Oh, malamang mumura-murahin na naman ako nung mukhang dugyot na vlogger na mukhang taong grasa. So, thank you mga kababayan. Maraming salamat po. Tatlong topic lang muna tayo. No? So, thank you po. Kita na lang ulit tayo. Baka bukas po ng gabi. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Bye-bye.